Paano palalaguin ang 5,000 pesos nyo? Kung gusto nyo malaman paano padamihin, ako, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as your pambansang wealth coach. Thank you very much for patronizing and watching this channel every single day, and I hope that you're encouraged, inspired, motivated, and empowered. Kaya kung hindi pa kayo naka-subscribe, I encourage you to do subscribe in this channel. So kaya mga friendship sa gitna po ng pandemic, marami pa rin tayo nahihirapan na mag-adjust. And I want to encourage all of you na ikaw ang nanonood, na sana naman magkaroon ka ng second income aside from your present income right now. And then marami nagsasabi, Chinky, wala naman akong malaking punan. Alam niyo ba, sa halagang 5,000, you can already start anything. At ika nga, pwede nyo nang palaguin. Paano ba yan, Chinky? Kaya nga sa video na ito, pag-usapan natin ang 5 effective ways na para palaguin yung 5K, advantages and disadvantages. And then sa huli po, bibigay po ko ng mga final thoughts, no, kung paano nyo ika nga mai-apply ito. So, paano bang 5 effective ways na para palaguin ang inyong 5,000? Number 1, pwede kayong magtayo ng inyong mini sari-sari store. Ang advantage nito, hindi nakakapagod dahil nga ang gagawin nyo lang, kunyari especially may pwesto na kayo sa bahay, work from home, di ba? Sell from home. Maliit lang po nun, kailangan bumili ka lang talaga ng paninda, tapos butasan nyo lang sa harap ninyo, and then pwede ka nang magbenta. At ang kagandahan rin dito, actually yung mga uumpisahan mo, no, yung mga essentials lang. Yan ang maganda. Actually, kung hindi mo nga mabenta, magagamit po. Yan ang isang advantage pa. Ang disadvantage is ganito. Maari, wala kang pwesto. Number 1. Number 2, kasi sa sari-sari store, hindi malaki ang tubo. At syempre, number 3, ang disadvantage, baka marami na kayo sa area. Baka magkakompetensya ka pa. So, number 2, sa 5,000 pesos na pwede nyong pasukan, na simple lang, is load retailing business. Ang advantage nito, especially, it's a need. Hindi mo kailangan benta. Kasi ang cellphone, pag walang data at walang load, siya tatakbo. Marami na kasi nag-online class, online meeting, chat, video calls, diba? Or if not, gaming. O let's say, panunood ng mga Netflix. So, kailangan po talaga nila ng internet connection. Hindi mo na kailangan ibenta ang produkto. Ang disadvantage lang, kung walang masyadong gumagamit ng data sa inyong lugar, or let's say, yung mga kapitbahay na gustong bumili ng load pero walang pabili, inuutang lang, yan isang disadvantage. Kaya huwag kayo magpapautang. Pero sa halagang 5,000, pwede na yan. Number 3, isa pang pwede mong pasukan sa 5K, mag-resell ng mga online products. Ang advantage naman nito, pwede ka na kumuha yung mga mura lang na online products na mabibili nyo at i-resell nyo. Ang suggestion ko, ang mga ibenta nyong produkto, number 1, regarding health. Health, definitely. And number 2, about beauty. Pampaputi, pampapayat, di ba? And then, number 3, lahat ng mga digital products, isa pa rin yan, napakaganda. At syempre naman, hindi mawawala yung pagkain. Ang Pinoy talaga, yan ang mga ibebenta nyo ng mga produkto. Wala kang katalo-talo ng mga frozen goods, tinapa, or if not naman, yung mga sausage, mga tusino, tapa, longganisa. Ano naman ang disadvantage? Syempre, ngayon marami na nagbebenta ng online selling. Syempre, tumataas na yung competition. Bago pa tayo pumunta sa next na 5,000 na business pwede nyo pasukan, batiin mo natin si Red Play Hub, okay, si Reynald Vizca, at si Mocha Milan. Maraming salamat. Pang-apat po, pwede kayong magtanom ng yung mamihan, dim sum cart, or pares business. Alam mo, lalo na parating na rin siguro yung depende sa season, minsan tag-ulan, tsak napapatok yung mga comfort food like mami, dim sum, lugaw, dinuguan. Woo! Pag malamig ng panahon. Pag mainit naman ang panahon, syempre naman, halo-halo. Yan ang mga talagang bebenta. Ang pwede mo rin gawin, no, kung gusto mo, para kung wala ka naman pwesto, magkaroon ka siguro ng sidecar or ng motor na pwede mong gamitin para maging mobile ang iyong mga mamihan, di ba? Kahit saan, kung maraming tao, doon ka magbebenta. Ang disadvantage, again, marami na rin po nag-a-attempt na magsimula ng ganitong business. Kaso lang, ay ito, yung problema na panghihinaan ng loob. Or kaso lang, ang sinasabi, parang ayaw na nila, kaya hindi sila nakakapag-umpisa. And last but not the least, sa halagang 5,000, alam mo, pwede mo pa rin gawin, magtinda ng homemade food business. Like for example, magaling po kayo sa baking, di ba? Or magaling ka sa pasta, pansit, di ba? Kahit ano yung specialty nyo, ito sigurado mabenta talaga. Pwede ka mag-serve ng, syempre, dessert, tanghalian, merienda, kung ano yung kakayahan mo, di ba? At saka ang gagamitin nyo lang, social media, at saka mga testimony ng mga kaibigan nyo, patok na yan. Ang disadvantage lang, syempre,
maproseso to, matrabaho to. Ikaw mamamalengke, ikaw magluluto, ikaw magmamarket, ikaw magde-deliver, lahat ikaw. Nakakapagod talaga to. Pero itong good news. Pagdating sa pagkain, it's very rewarding kasi mataas po ang profit margin. Minimum niya nasa 50 to 100%. Thank you so much and I hope sa halagang 5,000 piso na mabago nyo na ang inyong pamumuhay, ang inyong pananaw at syempre naman, tatandaan, pag walang tiyaga, walang nilaga. Mag-umpisa na kayong magnegosyo. This is Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.